Alam mo yun, parang, ito na yun eh. Ito na yung pinaghandaan niya eh. Oo. Ito na yung panahon na yun eh. Oh, tsaka ang dami ng games actually ni Chami One. Dami yung mga highlights. Eh, oo. Kapag pumunta kayo sa HOK Philippine Esports or Esports Philippines, basta yun, ang dami nating ang daming highlights for Chami One using the Guan Yu at a lot of pokes or aggression agad ang nangyayari. Yung kinagandahan doon sa duo din sa gitna ng Blacklist International, ang bilis mag-clear ng minion wave. So, Uy. ay grabe naman, yung pokes. Nako, medyo delikado siya dito ha. Oh, Papa coming up close. Pero andito naman si Valdus. At effectively, Nagawad pa. ito yung maganda sa ginagawa ng isang Mozzie, no? Yung setup niya sa mid lane, yung pag-manage nila ng wave. Pero makikita naman natin sa Chami 1, tulad na sinabi ni Kuya Ay. Butters, na siya yung isa sa pinakamainit na clash Ang lane. ganda pala ng laban na ito, no? Bakit, Si bakit? Chami 1 tsaka si Chris 2. Kasi 1 at 2. Oo. Okay. Tapos ang rason daw kung bakit may ito si Chris. Bakit? Kasi, ang sabi niya, kung may Chami 1 na blacklist, ang Meron. barcode may Chris 2. Ayun. Oo. Tama po. Tama po ang narinig Totoo. natin na yun. Napatama. Kailangan natin ng number 3 para makumpleto na yung 1, 2, 3 natin for both teams. But as the usual pattern for both teams, tahimik lang muna as early as possible. And talagang sinasamahan yung early rotation. Pero level 4 na si Justin, may kita natin siya. Doon sa may top lane, same with the Valdos din naman. Holding the fade, pero bottom lane, early box. Naganda setup na sana yun. Kasi makikita natin si Kuya Chaz. Masyado siyang lumalim at nahatak siya pabalik doon ni Yato. An effective first blood para sa barcode. You don't usually see that kasi si Chaz, nag-iinit talaga yan kapag gumamit ng Motsu. So, ibig sabihin dito, kailangan talaga nilang bantayan ngayon yung mga gagawin pa ni Chaz. As long as nakokontain nila si Chaz katulad nito, this is a good indicator na kaya nila ipanalo tong game na to. Oo, so ano lang dito muna. Kailangan maging kalmado muna yung mga teams natin. And I think makikita natin ngayon na very fast din yung nagiging clear na minion wave talaga doon sa may mid. I think it will be a factor Yeah. later on for both na kung sino yung unang may mid lane or mage na makaka-rotate. Siya talaga yung magkakaroon ng edge. But so far, halos dikit yung gold ni VVV and even Justin. Actually, nagkakapalitan lang sila ngayon. Yes, and hindi pa naman nagkakalayo yung bawat isa. Hindi sa Luna. So, kailangan pa rin ito mag-pick up ng pace bago siya entirely maging available ng lumaban. Yung first blood natin, that's only Chaz as Mozzie, isa sa mga roaming natin. So, hindi pa ganun ka-groundbreaking. Yung mga pangyayari, so far, so good naman sa magkabilang side on settling only their farms sa mga jungle carries nila. Nakita mo yung ginawa ni Chris? Punong-puno pa yung buhay niya, pero nung nakita niya nag-ulti si Chami, sabi niya, man, bounce ako Delix. dito, man. Delix, Kasi man. matutulak talaga siya papunta dun sa torre. Oh, Nirespeto talaga, niya. nirespeto niya. Mahirap pa naman din, parang ang hirap kumilos. Oo. Normally, ako na-try ko na yun, kahit anong pindutin mo, hindi ka talaga makakaalis once na Mahirap talaga nasagasaan ka na makaalis. talaga eh. Mahirap talaga makaalis Oo. once na nalock ka na. Oo, kaya dapat espasyo, distansya, amigo ang pwede niyang gawin dito. Pero makikita mo naman ang ginamit ang kayang board ngayon. And under the tower, unending Zoro. Kaso, tatlo yun na heal. Nag-flash in na may kasama pa ang ating flaming pog. Itong si Kuya Chaz! Kuya si Dragon, or rather Golden Kite, para makatakas. Ginamitan na ang Dragon Form, pero si Chaz pa rin na mahuhuli ngayon. Oh, may control ngayon ang barcode para sa ating game, pero hindi pa naman ganun kalaki ang kalamangan for this match. But for Slimy, grabe yung pag-zone na nangyari doon Nako. sa may bottom lane! Naku po, face check na makikita natin mula dito kina Yato, pero makikita nila na ang siyang mapipirmahan ng katapusan ay si Golden Kite. Dahil alam nilang walang infinite vastness. Pero ito na si Just G, nagkakapol, hinahanap. Si Slime naman ang susunod na biktima ngayon na rumaragas ang Chami. Grabe naman, from top lane to bottom lane. So nagkaroon ng space si Cristo Yes dun sa may top, pero nakakuha naman ng kills dito. Yung blacklist sa may bottom lane. Oo, and kung papansinin nyo dito, guys ha, ito, bihira natin makita to, nakokontrol si Chaz. 0-2 na si Chaz ngayon. Usually, Oo nga, nakikita no? natin si Chaz ang ginagawa niyan. Kinakanyon niya lahat ng pwede niyang kanyunin. Sabi pa naman din natin, para ano niya to, favorite hero or Oo. kaya signature hero na pag sinabi mo Mosi, automatic yes si Chaz. Yung gagamit pa makakakuha dito ng Tyrant, ang side ng Blacklist International. So again, for Blacklist International, known for a team for their objective taking. So very specific sila dyan. So far, yung naman yung nagiging trajectory nila onto this game at makakakita tayo ng changes pagdating sa positioning ng mga players. Habang si Valdos yata sasalubungin nila. Nako, ito na naman si Kuya Chaz. Medyo nauuna, hindi tumama ang kanilang
Mga pan-target dito, no cannon blast, no board para mahuli itong si Valdus. Parang spaghetti to, pataas siya pababa lang eh. Oo nga eh. Yun lang eh. Pero majority of the time, napupunta talaga sa Blacklist International yung kalamangan. Pero as long as nakakapag-trade ng suntok dito yung barcode, they will have a better time dito sa pag-contain. And si Valdos dito, 2-0 na. Oh, tinamaan ng cannon blast. Pero may ready pa naman na pang bailout dito si Slime. And other members ng barcode, nakapaligid lang sila for any commotion. Ang bilis na nakakatakas ng blacklist, no? Para pag Oo. alam nila na nasa danger sila, automatically nakakapag... danger. Oh, danger talaga. At na nag-out agad. But I think for Barco naman yun, naghihintay nila is gonna be the turrets or mga tore against Blacklist International. So, 5 minutes. Actually, 6 minutes sa game natin. May kita natin na magkakalapit lang naman somehow in terms of gold. But I think crucial factor dito is yung kila Golden Kite and BBB. Yan, may Ogre Ward na rin. Dito si Just G. Medyo na ako dun ha. Nasusubok. Tumatang O si twister. Cristo, ganda ng pwesto. Hop, teka lang, dahil si Cristo gaining a lot of information by just popping yung kanyang force field suppression. Hindi na kailangan mag-overcommit ng blacklist nila. Focus lang nila is in tower sa bot lane. Oh, pagalingan ngayon na gumawa ng mga moments para makakuha ng objective at pabilisan din na mag-clear ng minion. So probably magkakasalubong. Ayun yung kinagandahan. Masisira pa rin yata dito yung bottom lane. Successfully masisira nga. And if ever magkakaroon ng teamfight dito si Justin, even Golden Kite, pero nakita sila dito ni Cristo. Same goes with the Slimy. Nakabang yung Yishing, which is si Dragon. Just in case. Andito rin naman si Dragon with the world is my board para lang hindi mapilitang gamitin yung mga flash and even yung infinite vastness. Maganda ang bailout nila dito with the tower in their hand. Si Just Che dito, nag-online na to eh. Kumbaga, parang tahimik lang dito yung Blacklist International. Akala mo, lamang dito sa control yung barcode, pero there is the storm that's going to come. Aray! Just Che dito, the top earner. Ito na yung storm na sinasabi dito ni Butters and even Cristo. Maaabutan mula sa likod ni Chubby and tila nag-audition. Ito na yung commotion and they are in motion para makakuha ng action and kills after kills. Dropping sa blacklist ngayon. Even si Valdos, mapapalaman siya dito. In and out si Just G. Hindi tatamaan ang stun at nagbalik si Chubby para makapuslit ng isa pang game. Grabe yung bait doon ni Just Che. Sabi niya, hahabol to eh. I know Guys, you. Sabi niya, I know you, hahabol to pre. Pre, hahabol to eh. Alam ko kung paano habulin eh. Sabi niya. Oh. Tapos nung hinahabol na siya, pinindot niya yung second skill, nagka-shield. Nagkaroon ng shield Grabe, bigla. ano siya, I know you We want watch the me. replay. We watch the Oh, replay. i-watch the replay. Oh, di ba si Ato dito, unang tumumba. Tapos ayun oh, ang lakas magano eh, ang lakas ng tulak ni Chami dito eh. Tamang pogi. Oo. Tapos pagka humawi ng buhok, Oo. hinawi yung Takbong buhok. pogi pala yun. Takbong pogi. Ay, yun pala yung tawag doon. Oo. Alam ni Butters yun eh. Oo. Oo, pag tumatakbo siya sa umaga, ang tawag doon takbong. Pogi. Ayan, para nasa bottom lane na ngayon matatagpuan. Sa mga haters dyan, sila nagsabi nun, di naman ako eh. Siyempre, supportado ka namin, pero ito na, sinusuportahan ng Blacklist ang mga galaw ni Just G. And once again, yung Torre na naman ang nakikita nila. Pero si Valdus, ha, maganda yung pwesto niya dito. Tila nag-aabang. Although, alam na yung pwesto ni Just G ngayon. Mid lane tower of focus. Alam mo kinaganda dito for Blacklist International, parang yung aggression nila is controlled. Ayan, Yep. Controlled, kaya parang very systematic. Grabe, Wala oh. masyadong trades or hindi nagkakaroon ng unnecessary errors. Kaya unti-unti lang nilang pinapaliit yung mapa dito ng Barcode Esports. Nakikita niyo paano maglaro si Justin ng Luna. Paano? Bawat mark na nilalagay niya sa mga minions, ang ginagawa niya, nadadasyan niya lahat. Kasi usually kapag nakakita ka ng Luna sa RG, ang ginagawa, isang malaking dash na lang. Sa kanya lahat, no? Lahat na, no? Isa-isa. Pero kasi tama naman talaga yung ginagawa niya doon. Kasi the more na nakakagamit ka ng skill sa isang Luna, the more na bumibilis yung attack speed mo. Oh, and then speaking of Luna, I mean, in terms of gold per minute, lagi si Justin nangunguna most of the time sa mga laban nila. Pero 8.63 gold na siya dito, K. 8.63K. Gold na siya per Naiwan yung this K. game. Naiwan yung K. Baka magulat sila. 8.60 plus lang. Whatever this one, talagang all over the place yung nagiging jungle pattern niya. And 6-4 is our score, ladies and gents. For Barcode dito, ano bang kailangan nilang gawin as much as possible para malesen yung gold lead na meron yung kalaban nila ngayon? Just give extra time para kay Valdus dito. As much as 3-0 siya ngayon,
Fade is actually a hero that needs a lot of items. Oh. Hindi siya yung tipong hero na pwede mo lang isalpak sa isang team Tama. fight tapos dire-diretso na. As long as nag-scale up siya, they're in a good position to actually win. Pero si Cristo dito nabigyan Nako. na agad-agad. Shadow Overlord secured, pero unending sorrow, unending battle na yung nakikita natin dito. Ang kinagandaan nun, nakuha nila yung Overlord that they can use to manage the waves. Akala dito ni Criso makakatakas na siya pero nakidlatan pa rin dito ni Just Chi. So habang nangyayari yun, makakita naman tayo dito that for the side of a Barcode, may effort sila. Nasa maong ipa-flow yung minion wave nila. Balbus makakasalubong dito si Just. Ang sakit na ng damage. Ang sakit na ng damage din ni Balbus. Yun na yung sinasabi ni Butters kanina na mararamdaman mo din naman talaga yung fade for this game. So Exactly. kailangan lang talaga nilang patagalin or ma-stretch yung lab. I think parang ganun yung nangyayari today eh. May mga stretches talaga na magugulat ka na lang na okay, nakakainis sa team. Ito na yung sinasabi natin Huwag ka dyan sa pader. Dadali siya doon ng lumaragas ang motorsiklo. Naku, nadaanan na motovlogs. Chami 1 motovlogs. Tama si Butters Ito yung mga hero na hindi plug and play. Oo. Kailangan mo talaga ng todong alalay sa isang Fade. It's a strategy na gustong-gustong gamitin ang side ng Barcode. Sabihin na lang natin na it's not always going to win, but at the same time, given the specific requirements na pwede, gagana yan eh. Exactly. So right now, si Baldus, kailangan pa siya alalayan dito, kailangan pa siya bantayan. Kaso, ang ginagawa nila sa side ng Blacklist International, wala ng oras. Hindi na namin kayo bibigyan ng oras. Yeah. Talaga hindi na nila pinapahinga. Yan, sisira na nila yung mga Torre. By the way, si Chami 1, apat na beses niyang ginamit yung Guanyan, 100%. Grabe. Yung kanyang win rate. Galing mo Probably, talaga, Shantin. Oo, sakto. Shoutout sa natin, sa Statsman. Sakto, pasok mo doon. Dahil nga nagiging effective na dito yung mga players. Sa dalas nga ng Guan Yu at yung sinabi ni Butter sa Season 1 pa lang siya na yung gumagamit. Ramdam mo yung kanyang mastery, yung efficiency ng kanyang galaw ngayon. Pero wala pa rin masasagot dito. Oh, all the way sa back, sa Oy, di ba likod. Lumabon si Baldus sa maling tao. Dahil sa Yishing na merong positive ng destiny. Pero may kita mo naman sa loob ng labating inside the box na may kasamang flash. Biglang nag-flash yung kanyang memory na mawala at maubos ang mga miyembro ng Borgo. They are being decoded by Blacklist. At nagmamarsa na ang mga minions. Ito na ang katapusan ng Game 1. And with 12 minutes and 53 seconds, Blacklist